Aalis na po yung barko. Papunta sa Guimaras. Ayan. Super early pa kasi. Kaya ganyan. Ayan. Alis na kami guys, papuntang Guimaras. Ayan. 25 lang yung pamasahe. 25 pesos. Yan. Maalon siya ng konti. Kaya yan. Maalon. Oh my God. Alon yung tubig. Yan. Tumatalsik na yung tubig guys. Ayan, as in lang 15 minutes lang siya mag-cross. Makikita mo nga siya from the port of Parola. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo nakalagay Guimaras. Ayan na yun siya. Nakalagay sa taas, Guimaras. Tingnan nyo
ano, konting hangin lang, maalon kaagad. Kaya nung nandito kami nung October of last year, hindi kami nakatawid kasi meron Typhoon Christine yata yun. Kinancel lahat ng ferry, lahat ng transportation to go to Guimaras. They cancel it. At least 3 days yata yun. Hindi kami nakatawid. Bumalik na lang kami ng Cebu. Lakas ng alon, no? Kita nyo? Ang lakas. Ayan. Hindi kami kaya nasayang lang yung reservation namin sa hotel sa Guimaras. Nag-reserve kami ng 3 nights sa Guimaras yata or 2 nights. Nasayang lang. Hindi namin na refund. Hindi namin na yung reservation namin. Kasi at that time, hindi sila sumasagot, even online. Yan yung mahirap sa online booking. Kasi minsan may third party. Pag may third party na involved sa booking, hindi na tatawag ka sa hotel, hindi rin sila sasagot. Kasi nga, sa third party. Tapos mag-email ka sa pinagbukan mo, hindi rin parang binawaliwala ka lang. Kaya pinabayaan na namin. Good thing is it wasn't that expensive, kaya we just take it as a loss. Ayun, kasi nung malis kami ng Cebu papunta dito, maganda naman yung panahon, kaso biglaan na lang nagkaroon ng typhoon, kaya hindi kami nakatawid. Kaya talagang mabuti or hopefully na maitayo na yung tulay, kasi they're thinking about building a bridge from Iloilo to Guimaras para it's easier to go back and forth. Halimbawa kasi pag may tulay, pwede nang sasakyan kahit na you don't need to to travel by by the ocean. Ka na lang, by land transportation ka na lang. Kaya yun lang yung mahirap pagka masamang panahon, hindi ka makakatawid. Kaya ang daming stranded na pasahero noon. I don't know if you remember, I vlogged it that we're stuck in Iloilo, we can't go to Guimaras. That was my my video back in October. So ayan lang guys, malapit na kami sa port ng Guimaras, Hordan, Guimaras. Kaya kung sino mang gustong magpunta ng Guimaras, make sure na yung weather is nice. As you can see, today is very cloudy, it's overcast. So yan, maganda yung Guimaras guys. Yung lakas ng alon. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. It's rock. Ayan. Kunting alon lang guys. Ang lakas ng rock. It's rocking. Yung malit lang kasi siya na na bangka. I feel like putting on life jacket. Kasi guys, marami kasi nadidisgrasya dito. Kaya konting masamang panahon, kinakancel nila yung yung transportation ng mga ferry, roro, kasi as yung past experiences nila na daming nalulunod na daming tumataob na mga maliliit na bangka. Yun, masyado kasing malakas yung current ng water pagdating mo sa middle. Ayan, but we are very close, we are right there. Ayan siya. Kaya it's better talaga na itayo nila yung tulay kasi it's more safer. At saka maganda rin yun sa nila, sa
economy nila. Talagang dadayuhin ng mga turista yung Guimaras. Kasi they are known for sweet mangoes. Ayan. Pag nagtanong kayo sa Pilipinas, where's the sweetest mangoes in the Philippines, people know na talagang sa Guimaras yung mga the sweetest mangoes. Kasi ano sila, abundant sila ng mangoes. I think hiyang yung lupa nila for mangoes plantation. Yan. This coming May, meron silang mango festival dito sa Guimaras. So, I'm not sure about the date, pero it's sometimes in May yung kanilang mango festival. Meron silang dito na pizza place called Mango Pizza. Ayun. Kung may time ako mamaya, pupuntahan ko yun. Ayan na yung port ng Hordan. Dadaong na yung sinasakyan kong ferry. It's 8 in the morning. Ayan. Ayan na siya, guys. Ayan na yung Hordan. Hordan Guimaras. Yan. Ayan lang, guys. Please subscribe to my channel, Pinay in Ontario, and hit that like button and notification bell. Thank you so much pagsama sa akin. Hanggang dito na lang, guys. Bye.